Ang pumipirma na lang po. Wala akong pakialam sa pre-audit. I'm not asking you about the pre-audit. Meron kayong post-audit eh. Yes, Your Ito Honor. nangyari, ghost project eh. Opo. Tapos na tapos pero walang nangyari. Ang tinatanong namin sa'yo, sino ang pumirma? Ano ang gagawin ng COA? Post-audit nga lang po. Kaya po... Ano nga yung post-audit? In your charter, Opo. magkaintindihan tayo. Mga kabayan, nanlulumo at labis na naghihinagpis ang bagong itinilagang sekretary ng Department of Public Works and Highways o DPWH na si Vince Dizon. Ito ay matapos niyang matuklasan ang napakalaking problema ng korupsyon sa ahensya sa pakikipagsabwata ng mga dating opisyal nito sa ilang kawani ng gobyerno, partikular sa ilang mga congressman at higit sa lahat ay sa mga kontraktor ng flood control project sa bansa. Ayon kay Dizon, nakapanlulumo kung paano ibinubulsa ng mga buwaya ang pera ng taong bayan na dapat sana ay napupunta sa publiko sa pamamagitan ng maayos at sapat na proyekto ng pamahalaan. Aaminin ko po, sa tinagal-tagal ko po sa gobyerno, ako po ay na-overwhelm sa laki at sa gulo na nadatnan ko at nakikita ko sa loob ng Departamento ng Public Works and Highways. Hindi po ito magiging madaling proseso at hindi din po ito magiging mabilis na proseso. This will take time and this will be a very, very difficult process of reform. But as the President said, enough is enough and we must start somewhere. Sa ginawang inspeksyon ng kalihim kanina sa Plaza del Bulacan, nadiskubre niya ang isa namang proyekto na idineklarang tapos na pero 3 linggo pa lamang nasisimulan. Ang proyektong ito ay nagkakahalaga ng halos 96 milyong piso at nakadeklara sa mga dokumento na tapos na noon pang taong 2024 at lumalabas sa datos ng DPWH ay bayad na at 100% completed. Aniya, dahil sa mga pagdinig na ginagawa ng Senado at mainit na issue sa mga ghost flood control project, pilit na binubuhay ng nasabing kontraktor ang isang patay na proyekto. Ito, ang tawag ko dito, patay na, pinipilit buhayin. Kasi nabayaran na siya nung last year. Sabi dito ng DPWH, 100% completed na to last year. Yung kapal ng mukha na babalik dito, tapos pipilit buhayin yung patay dito na magmamadali, tapos talagang brazen. Kahayupan talaga nito mga taon to. Dahil dito, iniutos na ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon ang lifetime blacklisting sa Wawa Builders at Sims Construction matapos masangkot sa maanumalyang flood control projects. Maliban dyan, sinibak na rin niya sa pwesto bilang DPWH Regional Director ng Plaza del Bulacan si Henry Alcantara na nauna nang humarap sa Senado nito lang nakalipas na araw. Ayon kay Dizon, malaki ang kinakaharap na kaso ni Alcantara dahil siya nag-a-approve at pumipirma sa mga dokumento na nagdideklarang tapos na at binayaran na ng buo ng kanilang ahensya. Kahit wala namang nakikitang tapos na project at hindi man lang dumaan sa inspeksyon. Today, I'm going to announce, number 1, Henry Alcantara effective today is dismissed from the... Ngayon, he's suspended. Okay, he is now dismissed. I will call for a summary dismissal of Henry Alcantara. And next week, I will ask the DPWH legal to recommend filing charges, the appropriate charges against Henry Alcantara. Criminal? Obviously, criminal to. No, criminal to. Pag nanakaw ito 100 million. 100 million. So, si Henry Alcantara, dismissed, and we will recommend filing of charges with the Ombudsman. Kahapon lang ay muli na namang sumugod ang mga galit na galit nating mga kababayan at ilang grupo sa bahay at mansyon ng pamilya Diskaya matapos ipanawagan sa gobyerno ang pagpapataw ng parusa sa mag-asawa at pamilya nito dahil sa lantarang pagnanakaw sa pera ng bayan na umaabot ng bilyon-bilyong piso. Kung matatandaan, pinagbabato ng putik na mga galit na residente at taralista ang gate at pader ng bahay ng mga Diskaya, habang ang iba naman ay nasusulat sa pader at pinto nito ng salitang magnanakaw. Ayon sa kanila, hindi sapat na makikita lang nila na nagkakaroon ng investigasyon sa Senado at Kamara, kundi dapat ay nakikita nilang may nakukulong
at may napapanagot sa mga kontraktor maging sa mga opisyal ng gobyerno na dawit at nakikipagsabuatan sa kanila. Dito po kami dahil kami po ay sumisigaw, nagmamakaawa ng pananagutan. Hindi na pwedeng muro investigations lang. Dapat may managot dahil this is the same style of corruption. Naramdaman na natin to sa Napoles scam, sa Formally scam. Kailangan ngayon may mapakulong, may mapanagot na mga public officials, na mga politiko. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Kung ikaw ang tatanungin, sang-ayon din ba kayo na dapat may managot at may makikita kayong nakukulong sa mga akusado at mga nagnanakaw sa pera ng bayan, maging kontraktor man ito o mga matataas na opisyal ng ating gobyerno? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Hinatulang guilty ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon sa kasong administratibo si dismissed DPWH Bulacan 1st District Engineer na si Henry Alcantara. Batay sa inilabas na pahayag ng DPWH ngayong araw, sinasabing guilty si Engineer Alcantara sa kasong administratibo dahil sa pagkakasangkot umano nito sa maanumalyang flood control projects. Kabilang na dito ang disloyalty to the Republic of the Philippines and to the Filipino people, grave misconduct, gross neglect in the performance of duty at conduct prejudicial to the best interest of the service. Samantala, magre-rekomenda rin ang DPWH ng paghahain ng kaukulang kasong kriminal laban kay Alcantara at iba pang sangkot sa katiwalian. Ito, ang tawag ko dito, patay na, pinipilit buhayin. Kasi nabayaran na siya nung last year. Sabi dito ng DPWH, 100% completed na to last year. Patay na binubuhay. Ganito inilarawan ni DPWH Secretary Vince Dizon ang flood control project na ininspeksyon niya kanina sa Barangay Sipat, Plaridel, Bulacan. Yung kapal ng mukha na babalik dito, tapos pipilit buhayin yung patay dito na magmamadali, tapos talagang brazen. Kahayupan talaga nitong mga taon to. Labis na pagkadismaya ang naramdaman ng kalihim matapos madiskubre ang 96.5 million pesos flood protection wall na idineklarang tapos na noong pang 2024. Pero napag-alaman ng opisyal na 3 linggo pa lang sinisimulan ng subcontractor ang proyekto. 3 weeks ago lang ito nagsimula alam naman natin bakit sila biglang nagsimula ngayon. Ito yung mga klase na hindi na kailangan to ng investigasyon to. Klarong-klaro to Sa inspeksyon, nakita ng kalihim na malambot pa at substandard ang ginamit na materyales sa proyekto. Napag-alaman din ng kalihim na ang natuklasang flood control project ay hawak ng Wawaw Builders na kasama sa 15 construction firm na tinukoy ng Pangulo na sangkot sa mga maanumalyang proyekto. Ito ang flood protection wall project sa Barangay Sipat, Plaridel na sinasabing isa sa mga ghost project ng Wawaw Builders. Ayon sa dokumento, completed na raw ito noong 2024. Pero sa natuklasan ni DPWH Secretary Vince Dizon, 3 linggo pa lang itong ginagawa. Makikita nyo sa aking likuran na halos 150 meter na river wall na dapat gawin dito. Sabi ng subcontractor, nasa 70% ang nagagawa nila na nagkakahalaga ng 700,000 pesos. Pero sa sobrang liit nito, kumpara sa 9.5 million na nakuha ng Wawaw Builders mula sa proyekto. At dahil sa sunod-sunod na natutuklasang mga maanumalyang flood control project, pinatawan na ng lifetime blacklisting o hindi na pahihintulutan ng Department of Public Works and Highways na makasali sa anumang proyekto ng gobyerno ang Wawaw Builders at Sims Construction na kasama sa mga kontraktor ng mga sinasabing ghost flood control project. Itong mga binisita ng ating Pangulo, i-a-action na natin yan. Kasi yan mga klarong-klarong substandard sa Bulusan tsaka sa Prances at yung sa PL sa Baliwag, ghost yon. So yung Sims,
perpetual ban na yan. Magre-recommend na tayo ng kaso dyan sa DOJ. Yung Wawaw, perpetual ban na yan, magre-recommend na tayo ng kaso sa DOJ. Pero bukod sa mga kontratista, nais ding papanagutin ng DPWH ang ilang opisyal ng ahensya na pumirma at nag-aproba sa completion ng proyekto. Kabilang dito si DPWH Regional Director Henry Alcantara na tinanggal na rin ng kalihim sa serbisyo at planong sampahan ng reklamo. Today, I'm going to announce, number one, Henry Alcantara effective today is dismissed from the... Ngayon, he's suspended. Okay, he is now dismissed. I will call for a summary dismissal of Henry Alcantara. And next week, I will ask the DPWH legal to recommend filing charges, the appropriate charges against Henry Alcantara. Obviously, criminal to. No, criminal to. Pag nanakaw ito 100 million. 100 million. So si Henry Alcantara, dismissed, and we will recommend filing of charges with the Ombudsman. Bukod kay Alcantara, inirerekomenda rin ng DPWH sa Ombudsman na masampahan ng kaso ang iba pang mga opisyal ng ahensya na sangkot rin sa katiwalian. Giit ng kalihim, hindi niya kukonsintihin ang mga kontraktor at opisyal na sangkot sa anomalya. Tiniyak naman ni Secretary Dizon na sisimulan ng DPWH ang malawakang paglilinis sa hanin nito para matigil na ang ghost project at masiguro na mapapakinabangan ng taong bayan ang bawat pisong inilaan sa infrastruktura. Muling nagkaroon ng kilos protesta sa labas ng St. Gerard Construction sa Pasig City. Ngayong araw, nasa 100 mga rallyista ang nagpunta rito upang ipanawagan na gawing accountable sina Sara at Curly Discaya kasunod ng pagkakaugnay bilang mga contractor sa mga maanumalyang flood control projects sa bansa. Dito po kami dahil kami po ay sumisigaw, nagmamakaawa ng pananagutan. Hindi na pwedeng muro investigations lang. Dapat may managot dahil this is the same style of corruption. Naramdaman na natin to sa Napola scam, sa Formally scam. Kailangan ngayon may mapakulong, may mapanagot na mga public officials, na mga politiko. Dagdag pa nito, may sapat na dahilan kung bakit nagagalit ngayon ang taong bayan, lalo na anya ang mga kabataan dahil napupunta umano sa korupsyon ang bilyong-bilyong halaga ng kaba ng bayan. Panawagan ng grupo, hindi sapat na ilagay lamang sa travel bulletin ang mga ito, kundi dapat ding tanggalin ang kanilang accreditation. Kailangan na rin anyang i-freeze ang assets ng mga diskaya at iba pang mga sangkot na kontraktor bago pa mailipat o maipasa sa ibang pangalan. Samantala, mayroon ring mga pulis mula sa Eastern Police District ang nagbantay sa paligid. Ayon kay Eastern Police District Chief of Police Colonel Hendrix Mangaldan, naging maayos ang isinagawang demonstrasyon. Aniya, normal at conservative deployment o hindi lalagpas sa 100 pulis ang nagbantay dito, habang mayroon ding kinuhang permit ang protest group mula sa City Hall. Pagbibigay linaw nito, ang presensya ng mga pulis sa lugar ay para sa peace and order o upang masiguro na nananatiling mapayapa ang mga isinasagawang demonstrasyon. Yan! O, cellphone, please naman. Hindi pa naman huwag ka mataranta. Sige. Okay. Sir, dito lang tayo. Sir. Lapit pa, sir. Sige, ikita mo. Okay. Sikat na lang. Tapos ka. Taas niyan. Ang taas niyan. Taas. Yan! Up. Dito, bantangat. Lapit lang, boss. Lapit. Okay, sir. Ano yung naobserbahan niyo po sa pag-inspection? Sige. Bago ko sagutin yun, magbibigay nga ako ng... Sir, camera lang po. Thank you po. Saan ako dito? Dito, sir. Magbibigay muna ako ng konting background dito. Itong project na to, bibigyan ko kayo ng kopya nito. Ito yung project briefer galing sa DPWH. Galing to sa DPWH website. Project briefer. Bibigyan ko kayo ng kopya nito. Ito construction ng isang flood control structure. Yan, nakikita mo. Yung protection wall, no? Dito sa river. Worth 96.5 million from the 2024 GAA. This contract was
started on March 20, 2024. Tandaan niyo yung data. March 20, 2024. Nakalagay dito, ang kanyang duration is dapat 270 days. Okay? Pero, noong June 11, so, April, May, June. So, less than 3 months. Nakalagay dito, actual accomplishment, 100% in 3 months. So, tandaan nyo na, 270 days dapat. Diba? 3 months, wala pang 3 buwan, nakalagay dito, 100% accomplished na siya. Kumulek na yun, sir? Date collected, meaning nabayaran si Wawaw Builders, siya ang contractor, si Wawaw, July 21, 2024. So, 1 month after. So, 2024. Okay. So, yun ang background. Okay, yun ang background. Okay. Tinanong ko si Cap Oscar Gabriel, ang kapitan natin dito. Kailan ba nagsimula ito? Itong ginagawa, yun nakikita nyo rin. Kasi obviously, bago pa nang gawa yan. Diba? Ang sagot sa akin ni Cap, ang sagot sa akin ng mga kababayan natin doon, 3 weeks ay. So, ito, ang tawag ko dito, patay na, pinipilit buhayin. Kasi, nabayaran na siya nung last year. Sabi dito ng DPWH, 100% completed ito last year. Pero, siguro, 3 weeks ago, umiinit, nag-iimbestiga na ang Senado, nag-iimbestiga na ang Kongreso, nag-ahit na ang Pangulo, pinipilit buhayin yung patay. Wala na ito ghost project ito Klarong-klaro na ghost project ito. Pero dahil lang sa Hindi, kasi tapusin muna natin yung bitin na kasi hindi tayo, na para tayo nagpapatintero, Madam Kowa Ang tinatanong napakasimple lang, paano nyong inaudit yung ghost? Bago po bayaran ng COA yan, pipirma ang resident auditor. Pati yung area auditor ninyo, meron kayong area director Ibig nyo sabihin na bayaran ito nung walang pumirma na auditor? Your Honor, ganito po yung procedure natin. Wala na po tayong pre-audit, kaya po ang nagbabayad ay ang pumipirma na lang po. Wala akong pakialam sa pre-audit. I'm not asking you about the pre-audit. Meron kayong post-audit Yes, Your Ito Honor. nangyari, ghost project Opo. Tapos na tapos pero walang nangyari. Ang tinatanong namin sa'yo, sino ang pumirma? Bago mapirmahan yun, merong certificate of acceptance, merong certificate of completion, pipirma ang resident auditor. Hindi po pipirma ang resident Anong gagawin ng COA? Post-audit nga lang po. Kaya po... Ano nga yung post-audit? In your charter, Opo. magkaintindihan tayo. Ito yung inyong charter, sample of services listed in COA Citizens Charter. Financial audit, performance audit, compliance audit, fraud audit, special audit, notice of disallowance, notice of charge, notice of suspension. Among these, alin ang akma doon sa performance ng contract? Opo. Nasaan kayo? Papasok po siya sa compliance, sir. Sus Mariosep, Opo. wala nga compliance Ganito po, Your Honor, marami pong observation ng mga auditors natin pagdating po sa compliance nila sa procurement. Sinong mag-a-avail ng compliance? Sino yung auditee? DPWH po sa case po natin ngayon, Your Honor. So anong nangyari? Marami pong observation ng mga auditors natin, sir, pagdating po sa compliance nila ng 9184. Kapag ba ang chairman mismo pumunta rito, he can present better questions than you, answers than you? Pareho lang din po yung isasagot, Your Honor. Kasi ganun Pareho po yung proseso isasagot natin. Opo. Sandali lang. Let us follow the... Mr. Chair. Mr. Chairman, Mr. Chair. I'm now being tempted to raise a point of order, Mr. Chairman. I made a motion duly seconded, Mr. Chairman. kasi nga kung... To subpoena, Mr. Chairman, today, Mr. Chairman, I'm asking it today because they said they if that will help us, okay. Any second? Yeah, it was already seconded, Mr. Chairman. There's a motion and there's second. The motion is approved. Then let's continue with the questioning. Mr. Chair, sir, kasi yung 5 minutes ko, maraming sumingit. Last na lang, isa lang. Hindi, kasi hindi na makakaano itong mga kasama natin. With the permission of Senator Tulfo. Senator Tulfo, maigsi lang. Ha?
Di ba, Mr. Chair? Kasi sabi ng, Mr. Chair, sabi ng KUA, Teka muna, with the permission of Senator Tulfo. okay lang? Clarification, Mr. Chair. Akala ko po ako yung Oo nga, kasunod kayo na po ang ni susunod. Senator Kaya De La lang, ang Rosa. daming ayaw pang bumitaw. Wala Hindi, tayong hindi. mga- Hindi ho, Marami naghihintay kayo naman po last ako. na daw, last. Tinatanong ko Oh, lang po yung last. sequence. And then, Salamat, last, Mr. and then Chair. Senator Risa. Salamat, Mr. Chair. Pagkatapos wala na si Senator Amy, Senator Rapi. Yeah. Sandali lang, ikaw na muna. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chairman, considering that this representation is part of the leadership,